Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Juan Gabriel Arlagman, isang estudyante sa Mapua University, at ako po ngayon ay mag-uulat sa inyo ng isang video essay na patungkol sa kaisipan ng nobelang Banaag at Sikat bilang lansaran ng Kamalayang Panlipunan, na kung saan sinusunod ko rin po ang tema na nagkaugnay sa makabuluhang pag-unawa sa mga isyong panlipunan. Bilang isang estudyante, madalas kong tanungin ang aking sarili kung paano ba tayo makatutulong sa pagbabago ng lipunan. Sa aking pag-aaral, nahanap ko ang malaking halaga ng nobelang Banaag at Sikat na isinulat ni Lope K. Santos bilang gabay sa pagbuo ng ating Kamalayang Panlipunan. Higit pa sa isang klasikong akda, nagsilbi itong salamin ng ating kasaysayan at nagbukas ng ating mga mata patungo sa mga isyong patuloy nating hinaharap. Una sa lahat, ipinapaalala ng Banaag at Sikat ang bigat ng ating nakaraan. Ipinakita sa nobela kung paano hinubog ng mga nagdaang pananakop, lalo na ang mga Kastila at Amerikano, ang kalagayan ng ating bayan. Ang paghihirap at pagiging salanta ng maraming Pilipino ay direktang bunga ng mga gulo at pang-aapi sa kasaysayan. Para sa akin, mahalagang maunawaan ito upang makita natin ang ugat ng maraming suliranin ngayon at maiwasan ang paulit-ulit na pagkakamali ng nakaraan. Hindi tayo makakabangon kung hindi natin kikilalanin ang pinanggalingan ng ating mga sugat. Pangalawa, malinaw na tinalakay sa nobela ang matinding agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap at ang kalagayan ng mga manggagawa. Malinaw na ipininta ni Lope K. Santos ang pag-abuso sa kapangyarihan ng iilan at kung paano nabibigyan ng kalamangan ang mga mayayaman. Minsan ay upang takpan ang katotohanan. Nakakalungkot isipin na kahit sa panahon natin ngayon, patuloy pa rin ang mga ganitong mga issue. Ang underpayment, kakulangan sa benepisyo, at ang kawalan ng boses ng mga nasa laylayan. Naging lunsaran ang nobelang ito upang pag-isipan natin kung paano natin mababago ang sistemang ito para maging mas pantay at makatarungan. Subalit, hindi puro problema ang hinahatid ng Banaag at Sikat. Ang pinakamahalagang aral nito ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kamalayan. Ang Banaag ay simbolo ng liwanag, ang pagmulat ng isip at damdamin sa katotohanan ng lipunan. Ipinakita ng nobela na ang edukasyon ay hindi lamang sa paghahanap buhay, kundi para sa paglinang ng ating kritikal na pag-iisip at pag-unawa sa ating mga karapatan at responsibilidad bilang mamamayan. Bilang kabataan, tayo ay sinasabing pag-asa ng bayan. At dito, mas lalong nagkakaroon ng diin ang responsibilidad ng mga na maging mapanuri at makilahok sa mga usaping panlipunan. Idinidiin din sa nobela ang halaga ng pagkakaisa at pagmamay-ari sa sariling prinsipyo. Hindi dapat mawala sa isang tao ang kanyang paninindigan. Ito ang nagpapahiwalay sa atin sa hayop. Ayon sa nobela, ang pagkakaisa lalo na ng mga nasa ibaba ay isang sandata upang labanan ang pang-aapi at makamit ang pag-unlad. Ang pagtitiwala sa sarili at pagtutulungan ay mahalaga para sa pagbangon ng isang bansa. Hindi sapat ang hindi paggawa ng masama. Mas matinding kasalanan ang hindi paggawa ng tama at nararapat. Sa kabuuan, ang Banaag at Sikat ay isang mahalagang bahagi ng ating panitikan na nagbibigay gabay sa ating
lalakbay tungo sa isang makabayan, makatao at progresibong lipunan. Sa pamamagitan ng mga aral na ito, nagiging mas mulat tayo sa mga isyong panlipunan at nahihikayat tayong kumilos. Bilang mga estudyante, gamitin natin ang mga kaisipang ito upang maging tagapaghatid ng pagbabago, maging boses ng katotohanan, at maging liwanag sa pagbuo ng isang magandang kinabukasan para sa lahat. Yun lamang po at maraming salamat po sa pakikinig.